maayos. Kabanata, di ba? Kabanata. Handa na mo makinig? Pwede kumain habang nakikinig. Siguraduhin lamang na nakikinig kay Franz. Sayang naman laway niya kung hindi siya. Ako dito kayo. Sean, tawag ka na. May gabay. Meron ka pa 65 sa akin. Tawag ka ni Ako. Akin. Makinig! Makinig kay Franz. Mamaya Franz, pwede ka magtanong. Lalo na sa mga hindi nakikinig. May tanong daw siya, makalanong lang po. Ang isa ay pagsasama-samahin natin. Pero kita natin kung talaga kayo ay nakikinig. Ready? Morning everyone. Ulit. Magandang umaga sa inyo lahat. Dito ako pangiulat ng Kabanata 5, ang Noche-Buena ng isang Kristiyano. Nang dumating si Basilio sa San Diego, iniligod ang posisyon sa bayan. Siya'y nabalang ng ilang oras sa kanyang daan, sapagkat nahuli ng Gorgeous Bill ang kutsero, nakalimot ng tanlay ng Cedula Personal. Ito'y natutugog at siya ay nilitala sa quarter upang iharap sa komunidad. Pahit ko ang kalesa para bigyang lahat ng posisyon. Ang kutsero, nabugbog ay nagtanggal ng sombrero at nagdasal ng kamanalo habang ang larawan ng isang kilalang. Anyong matanda na may mahabang balbas at nakaupo sa gilid ng hukay, nasa ilalim ng puno ng sari-saring natuyong. Ito ay si Matusalem. Batay dito, ang kanyang kasama at marahil Si na Batusay. sa Europa, si Noel, Matusay, Matusalem. Matusalem. ay mas Malayo na masigla at masiyahay kumpara. Sila kasi bakot yung santo na yan. Lona, welcome back. Sa panahon ng mga banal. Bubulong ka ng Franz. Nakakahaka sa sarili ng kutsero. Marahil ay walang gorgeous sapagkat kung noon ay hindi sila magbubuhay ng matagal dahil sa mga bata. Bakit kaya nasabi na kutsero na kung may guardia civil doon ng panahon ng mga santo, siguro daw ay hindi sila buhay ng matagal. Bakit kaya? Sabi niya, siguro kung may guardia civil ng panahon ng mga santo, hindi sila mabubuhay ng matagal. Bakit? Yung mga santo. Bakit kaya? Dahil alam niyo naman, yung mga guardia civil, malinumit ng pangayan. Mahabang yung buhok, paparusahan ka. Kapag ikaw ay lumabag, di ba, kung mahabang balbas mo, paparusahan ka, di ba, ng pamatayan, at ng kung ano pa man. So sabi ni Kutsero doon, napakaswerte daw ng mga naunang tao dahil wala pa ang mga guardia civil. Nung mga panahon sila ay Ang mga taga-bukid ay may isang alaman. Ang kanilang hari ay nakukulong at nakatanikala sa yungin ng San Mateo. Ay darating isang araw at sila'y hahangulin sa pagkakaroon. sino kaya yun? Ito buka. Posisyon. Ang ilan ay may dalang sa ulo. Ang iba ay Kaya ang tubig. na may Kain ka ng tubig. San Jose Yelo yun. ay Yelo yun. dito habang nasa Madama. paralitang kauban sa kanyang likuran. Wala na. Naroon ng mga batang babae na sa
Pinagpupos si Basilio magpatuloy at hindi na po nakakatilaw ng pagkawang mata. Ito ka din. At hindi na po nakatilaw ng paron sa Jackfruit pa na ita. Ang bilang banda, hindi Tara, na biyan tayo si dyan. Basilio dahil siya ay Magkano ba ang timber? Hoy, Yaji, magkano ba ultimo dun? Wala naman siya. O sige, bakit kaya big deal yan na pagmamatay ng ilaw doon sa sinasakyan ng kalesa? Bakit kaya? Yes. Baka may masamang mangyari sa may masamang pangyayari na doon. Sige, tignan natin. Bakit sila Mali, naman huwag na akong inlangan. hindi lang nakapatay pa ng Ha? ilaw? Alam mo, inawin lang. tanging bahay na nakita niyang masaya ay ang kay Kapitang Buloy. Ang mga Ang matanda, talagang bubulog dito, oh. ang mga tanda at mga inahin ay nag-iiyakan ang saliwan at sunod. Parang nagtatasig ng karoon sa pagkakal at lang sa gitsit ng mantika sa kawal. May handaan sa bahay at umaabot sa lansangan ang mga isang ikoy na may halong Pero mo, ako ng bounty. Ha? Ba't, hoy? Anong level ka? Matay ang Hanggang lang. natin Ano kung block ko lang. ng balita. Matay ang natin ang matandang bantay sa lupa. Hindi pumayag ang pura na maliging ang hindi mahirap sapagkat mayaman Hindi na nasa likod eh. ang panginoon. Ikaw na pag-usasan. Basahin niyo lang dito with the Salito kay dito. Sa meron. Ulit. Tawag dito. At sa ano nila? Ulit. Dapat para sa pag-uusap. Ay ulit. 1, 2, 3, hit. 1, 2, 3, go. At sa ano namatay? Huwag ka magdaan. Kung namatay lang dahil sa isang sakit man lamang sana. Ibig ni Basilio ay pumatay dahil naman niya makagawa ng Yan yung patay na katawan. Autopsy. Yung sabi nung namatay para malaman kung Cause of death. Nangyari ko, pinutulang ka ng bayan. Autopsy kita kung paano ko namatay. Makikita natin. Ba't ako sa bayan? Okay, so Hindi naman ako sige. pagkutulang Noche Buena ng isang konsyero. Pero, mali mo. Alam niyo, 2 beses binugbog ang konsyero. Ano ba ang konsyero daw? ano, yung nasa may kabahay. Yung nagmamaraon ng kalesa. 2 beses yan pinarusahan ng mga Guardia Civil. Ang unang beses na pagkakaparusa sa kanya ay dahil Sa Balbas. pinarasingan ng mga Guardia Civil at hinihingi ang kanyang cedula personal. Ang cedula personal noon ay parang driver's license sa kasalukuyan. So nagkataon na naiiwan ng kutsero ang kanyang cedula personal. Sabi ng mga Guardia Civil, sige, hindi ka namin panunusan kung ikaw ay maglalagay. Ano ilagay na tinutupot? Pera. No? Kung ikaw ay magbibigay ng pera, hindi ka namin paparusahan. Pero, syempre, isa lamang itong hawak na kutsero. Hindi siya, or wala siyang may pangbubugan. Or hindi talaga siya magbibigay. Kaya, ang ginawa ng Guardia Civil, pinagbubugbog siya hanggang sa siya ay lamin sa kwartel. Tapos, nung naroon na siya sa kwartel, pinakawalan din naman siya. Dahil nalabugog na naman siya. Tapos, ikaw, nabanggit doon na yung ilaw ng kalesa ay biglang namatay. Sa pagkakataong iyon, ulit-ulit hinarang ng mga Guardia Civil ang kalesa ng kutsero. At ulit-ulit siyang bubugbugin dahil naman sa kasalanan na namatay yung ilaw niya.
namatay yung ilaw ng kalesa, pinipulog, sandali lamang namatay. Si Basilio ang sakay nito. Ayun, pinutuloy siya, o hindi dapat siya pupugin kung siya ay maglalagay. Diba? Pero wala nga siyang panlagay. Bait na lang kita kasi kita ko na. Hindi naman ako nag-ML eh. Okay, so dito, sa Noche Buena ng isang kutsero, ang Noche Buena ba ay isang importanteng okasyon sa atin? Ano ang ambience kapag Noche Buena na? Hindi ay napakasaya. Noche Buena, Noche Buena. Pero sa pagkakataong ito, sabi sa observasyon ni Basilio, tanging Pasko. bahay lamang ni Kapitan Basilio ang baring masaya. Sa kanila lamang may lutuan, sa kanila lamang nagkakasiya. Samantalang yung mga bahay sa kanyang paligid ay para bang ordinaryong araw lamang ang kanilang sineselebrate. Doon makikita na kaagad natin ang kaibahan ng katayuan ng mga tao noong panahon na. Diba? Ang Noche Buena ay para lamang sa mga may kapangyarihan or mayayaman. Samantalang, yung mga mahirap ay wala sila. Pangkanda. Para ordinaryong araw lamang sa kanila. And napatagal nga ang paglalakbay ni Basilio patungo sa bahay ni Kapitan Tiago dahil sa prosesyon at dahil na din doon sa pagkakahuli sa kanyang sinasakyan doon sa kutsero. So doon sa sinabi kanina ng kutsero, maswerte daw ang mga santo dahil wala pang guardia civil ng kanilang panahon. Dahil kung nagkataon, agad silang mapaparusahan dahil lamang sa kahabaan ng kanilang buhok, kahabaan ng kanilang balbas. Kung sa panahon daw nila, may guardia civil na mamamatay sila ng maaari. Tapos may nabanggit doon na magpapalaya daw sa mga Pilipino. Isa yung alamat na kinuwento ng kutsero kay Basilio. Ang alamat na yun ay tungkol kay Bernardo Carpio. Si Bernardo Carpio daw ay para siyang isang malaking kilalang or tao na kayang makipaglaban sa kanyang sarili. Nakatulan siya dahil sa tawag dito. Ang hatol sa kanya ay dahil iniibig siya, nung iniibig yung kanilang hari. Si Bernardo Carpio. Kaya niya makapaglaban o kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Mali ko yung banggit mo. Lalo ko na, huwag na. Okay, so yan. Kasi nagdala Si ko Bernardo na. Carpio ay nakiit sa bundok ng San Mateo. Sabi ng kutsero, hindi siya sa Titanic ha, Bernardo. Okay, so Bernardo Carpio na nakiit sa bundok ng San Mateo. Pag nakalaya daw si Bernardo Carpio, siya daw ang lalaman sa mga palisita at siya ang magbibigay sa mga Pilipino. So yun lang naman yung tungkol sa ganyan sa kutsero. Naiintindihan ba ko yung 40 plus? Ito naman naman yung Okay, lahat naman yung nagkakaroon na ilagay niyo na buhay. Ito naman iPhone ko. Isang matanda sa bahay na San Nakasko Diego. yung candy. DJ. Wala siyang connect sa kutsero pero may connection kay Basilio. Kasi inaalis si Basilio paano niya pinamatay. Sana daw yung kanyang kapatid. Di ba nga kasi si Basilio ay yes. May simbolismo mo? Wala ba simbolismo? Ano nga ang simbolismo dyan? Si Methuselah, pwede siyang simbolismo, di ba? Ang tsaka yung pagpatay sa ilaw. Okay, ano ang simbolismo ng pagpatay ng Treda ka. Dekahedyong mangyayari? Pagpapatay ng ilaw ng kutsero, may kahedya agad na nangyari. Binubuo. Okay, simbolo ang dilim sa kasamaan, yes? Ano ang sinisimbolismo ng Guardia Civil? Yung mga pamahalaan natin ako. Kasi kung bibigay ng pera, parang mabubugin ka. Kung hindi ka maglalagay. Nangyayari pa rin ba yun ngayon? Opo. Yung mga tinatawag na kotong, di ba? May mga nakakotong. Opo. Di ba? Uy, huwag kayo dyan dumaan, may mga ngotong. Yan pala Ano yung yun? mga nanguhuli Kotong. na
pulis kapag Ano bang offer? Parang madaya. Madadaya? Ay, Ano mapanglamang. kaya ang simbolis mo? Yes. Simbolis mo ng karangyaan mo. Ano? Na para bang sa panahon nila, kung sino lamang ang may pera, sila lamang ang may karapatang Ka? sila lamang ang may karapatang sumagot. Samantalang yung bahay ng mga nakapaligid sa kanya ay malulungkot. Diba? Wala mo ng pailaw. Di ba mura lang ang pinaka niya dati? Eh, syempre, nung panahon na yun, mas mahirap pa ang mga Pilipino. At saka, di ba, uso na ng following service ang pagiging ng pagtatrabaho. Ano yun? At ang pulis na hindi makataas man, tumataas ang tumataas ang pulis. Mga bulas na hindi Mga crime. Hindi naman sila milyonaryo, pero sila ay may mas maraming pera. Wala kang pang wala kang pang Ma'am, Kasi ang dami sa dami. Mayaman si Rizal, maayos ang buhay nito. Di ba si Simon na pangalan niya? Simon na, si Ibarra. Eh kasi nga, Hindi. Nagpalit ng pangalan, ba't di siya makilala? Pagbalik niya sa ano? Sa lugar nila. Tapos doon, magre-revenge siya sa ano? Ano yun? El Turismo. Oo, Philippus Service. Palakpakan